Isla. Naglinis din. Ibo na palgo eh. Oo, dami ng battle, oh. Yan yung battle. Yung baras. Oo. Marami po yung mga grupo na association na nagpipinap po. So hindi namin basta-basta matanggal kasi high tide pa. Dumadami pa. So ma'am, anong oras yung allowed yung swimming mamaya? Pag mag-change ng red at yellow flag, diba naka-red kayo ngayon? Pag may naka-red sa then pwede na kayo mag-swimming. May hapon yun. Basta panooded na siya, kalmado na, pwede mag-swimming ng mga guests dito sa isla. Ayun po, maraming salamat. Kaya tayo kasi high tide ngayon eh. Okay, thank you. So bukas to mga isla, maganda na yung weather. Hindi na maalon. Saka yung hangin, mag-less na. Kasi last na to eh, kasi ngayon malakas eh. Ito yung member, yung sa Sandcastle po, eh, mayroon sila personalized. Magandang araw po mga kaisla. So nandito po tayo sa Station 1 sa kilid banda ng grotto. Tayo po ay ma-clean up. So mga kaisla, yung clean up po namin ngayon ay kukunin lang namin yung bottled water na pumapadpad dito sa isla ng Boracay. Tapos yung mga dumi po, so mamaya lang namin na kukunin kasi pa-high tide pa. Parang mahirapan kami magkuha po. Pag once ma-high tide pa lang, pag low tide mamaya, dadami din yan. So mamaya po, pagtapos ng high tide, balikan namin. So ito po ay damo to, damo. So minsan mayroon ng mga buko. Tapos yung kukunin natin mga kaisla, bottled water, mga plastic, so yung kukunin namin po.
So, yun yung kasamaan natin. So, mga kaisla, isa po kami association ng Sandcastle. Ito po sa Boracay. Sandcastle Association po. So, yun yung kinukuha natin ay plastic lang muna po. Okay, tara. Actually mga kaisla, yung clean up po namin ay every Saturday po. So ngayon po ay Tuesday. So kailangan namin mag-clean up kasi minsan po kasi marami na yung plastic. So mamaya po yung damuto, so mamaya namin kunin pagtapos ng high tide po. Malakas yung ulan na. Malakas yung ulan, no? Oh, parating ang ulan. So ito po ay damuto. So kunin lang yan mamaya pag basuhan maglutay na po. So yun mga kaisla, kung gusto mo mag-working na ikaw lang mag-isa. So walang tao. Yung kahapon na doon mga kaisla, kinuha kasi medyo padami, marami rin kahapon. Pero ngayon po ay bago naman to. Ayan po ay 6 o'clock ng umaga po. Dilim mo. Parang uulan. Malapit ang ulan.
Actually mga kaisla, hindi ako tumulong kasi mayroon akong anak dala. Hindi kasi maiwan sa bahay. Mga kaisla, oh. May anak ko akong dala. So ngayon mga kaisla, madami yung tumahod. Damo lang naman mga kaisla yan, damo. So mga kaisla, tingnan mo yung linisan yung kapon. Ito, so walang dumi. So ngayon po, parating kasi yung ulan. Parating yung ulan, malakas yung ulan. Mga kaisla, nakasilong muna tayo. Lakas yung ulan ko kasi. Biglang lumakas pa naman ang ulan mga kaisla. So silo muna tayo. Kaisla, naglilipas ko. So kasi mga kaisla, so kailangan na natin tanggalin to yung mga plastic. Ito plastic ito. Bigla bumagsak yung ulan. So iwalay-iwalay yung tago. Ay mga kaisla, paikay ko. Ibo na palgo eh. Oh, dami ng battle, oh. Oh, yan yung battle. Ang baras. Oh. Ito di ko yung mga wala. Ano dyan? Okay, takot ta. Ang mapulot natin.
Ito mga isla, ito yung mabilis lumilipad dito pag abagat kasi yun nga, plastic. Ito, plastic. Aroy! Ito mga isla, oh. Bakal, oh. Doon ang hapon, dapat doon ang hapon. Ah. Yung mga plastic kasi mga kaisla, mabilis pumapadpad dito sa isla ng Boracay. Tulad ko dito. Hop! Kasi mga kaisla, pa-high tide na. Kaya dadami pa yan mamaya mga kaisla. Yung mga damo-damo, dadami pa yan damo-damo. Dito po kasi sa isla ng Boracay, lahat po tayo ay halimbawa na trabahador lang dito sa hotel, tumutulong din. Halimbawa ngayon ay umaga kami, so mayroon naman po ang palit po sa amin. Ubos na sako. Ubos na sako. Ubos na sako, ubos. May pipita ba yan? So mga kaisla, mayroon din dito na sa LGU po na bilinis. Yun po, paikay. Tan? Tan, hingi ka muna sa ako yung tanong. Bakit? Kulang ka nga. Kulang ang tawag lang. So ito mga kaisla, sa LGU to. Bilinis to.
Ito, mabilis to kasi mayroon siyang takip. Mabilis sumahon. Oh! Oh! Grabe. Bakit ang load tight. Dapat establishment ka sa harap mo. Oo, dapat may gano'n. Wala ka ni. Di ba sabi ko kung paano kung yan? Ayaw, dito. Ano? Basa ka na, ma'am. Eh, May daan yung mga trabaho. Ah, actually mga kaisla, yung inuuna lang namin yung mga plastic, yung ito, yung damo, mamaya na yan. So mayroon po yung kukuha na iba. So importante na mga kaisla, yung plastic lang muna. Ganito po yung sitwasyon pag once pag-abagat mga kaisla. Kasi kung anong lumot ng summer, okay lang siya. Pero yung abagat po kasi, madami yung kahoy-kahoy, plastic, yung dumadagsak po. Kasi yung abagat talaga yung ano, yung struggle dito. Low season pa naman, tapos walang turista na pupunta halos kasi yung abagat, kasi tagulan. Ayan, babae rin kasama ko, good morning. mga sekretary. Oops! Ayun, may panglagyan. Hugasan natin mga kaisla. Ito. Parang panglagyan tayo. Ubos na yung sako natin. Sakto pa kasi yung ano, yung tubig, pa high tide.
Bubi ng member. Mula yun. Senyorita, senyorita. Okay, Isla. Yan po yung presidente namin sa Sandcastle po. So, yung presidente namin. Oops! Ayan mga ka-Isla. Kanina simula tayo ng station 1. So nandito na po kami sa sa malapit na Dimol. Oh. Pangatlong lagyanan na. Yung sako ubos na. Yung iba kasi mga ka-Isla nauna na. Ito mga ka-Isla. Mayroon din association dito na natikinap. Kasi malagat din ang sabay ko magkarabo kami magkarabo. Ganyan ba? Baka yun at pabalaya makya. O basura lang may amo dito yung kanay. Ano ka man? Good morning, ma'am. Ito mga ka-Isla kasi isa rin kami magkasamahan na sa association na iba-iba yung association din. Pero pag once ma-clean up kami, sabay-sabay kami. Ating lang na dakaran next. Yan mga ka-Isla. So sa kabila mayroon din association. So ito rin yung association mga ka-Isla. Ito yung presidente nila, mga board president. So yun mga ka-Isla. Marami po yung mga grupo na association na nag-clean up po. So hindi namin basta-basta matanggal kasi pa-tide pa, dumadami pa. Mga ka-Isla,
Saglit lang po na marami naman na dumi dito. Na lusay-lusay yung tawag na parang kamong, tapos halo na rin yung konting plastic. Kasi mga isla, konting high tide lang kasi kanina po ay kumakain tayo. Tapos bumalik tayo na ganito po. Kunin muna natin mga isla, may pako. Pako. Pitado. So, saglit lang po mga kaisla, tingnan mapa-high tide oh. So once mapa-high tide po, kahit anong kuha namin ng mga dumi, mga damo-damo, tapos paakyat naman siya. So much better po na magpa-low tide siya, saka natin kukunin para wala pong dobleng trabaho po. Tapos yung kaninang umaga, na lahat ng dumi dito, pinakyat namin. Ito yung iba, ito. Yan, dito. Ito. Ito po yung damo-damo. So ngayon po ay saglit lang siya oh. Umakyat na ulit. Kasi mga isla, kasi pa-high tide po kasi yun yung tendency na pag once paakyat yung yung tubig. So yung dumi umakyat din siya. So mas maganda po na hintayin muna natin yung pag low tide tapos saka natin kukunin dito. Kasi pag low tide po mga kaisla, doon na yung medyo dumi. Pero hindi naman na dumi ng dumi. So damo-damo lang po siya tapos mga battery na lumilipat dito. So ngayon po ay bawal din po liligo. Bawal pa. Kahapon bawal. So ngayon bawal din. Pero paghapon allowed yung swimmer natin mga isla. Kasi pag high tide po binabawalan. Kasi nga malapit yung mga niyog dito. Baka po ay yung reason ni baka mabangga yung mga turista natin sa mga niyog. Kasi malakas kasi yung current yung mga kaisla. So ito po yung kinuha natin kanina. Umaga. Yung amin po ay mga plastic kanina. Sa ibang association nito kumukuha kanina. Sa amin kasi kanina, nasigigit namin na pag plastic by plastic lang, pag damo-damo lang para hindi po yung magalwalo. Ito mga turista natin mga kaisla. So ito yung iba. Ito yung iba. So dito pa tayo sa Dumol. So ito mga kaisla, ito. Ito yung iba. Ito. So kanina malinis to kanina. So hindi rin natin maiwasan kasi mas struggle siya ng abagat kasi bawat oras po ay pumapadpad dito yung mga battle boat. So mamaya po yan linisin namin. Mga ibang sa LGUs tapos sa association so mag-combine po para maglinis po. So yun mga isla, yung isla natin ng Boracay po ay hindi namin pinabayaan kasi dito yung hanap buhay namin. Kasi mga isla, mapahit pa oh. So yung sa Bulabog kasi mga isla, Bulabog, Ilig-Iligan at Pukabits, doon yung malinis na. Kasi doon po ay walang hangin, tsaka na-maintain doon kasi yun nga maraming turista din doon. Dito, na-maintain din pero hindi maubos-ubos kasi gawa ng abagat. Kasi po mga kaisla, pag sa bagat po, ay mga baha galing mainland, tapos sa ibang lugar, pumapadpad dito. Pag bagat po kasi tag-ulan talaga. So bumabaha. Tapos minsan sa open sea natin. Yan po yung open sea natin, no. Pag ito yung open sea, ibig sabihin, yun, open sea, tapos pinakamalayo yung mga isla. Pag may mga dumi, pumapadpad sa dagat, tapos pag-abagat, dito naman pupunta sa atin kung saan pupunta yung yung dumi. Ito mga kaisla, malinis dito. So yun na yung nilagay doon.
Mga turista natin naglalakad lang mga kaisla. So mayroon ang tapisaw mga kaisla. So yung lifeguard hindi rin maiwasan na nagsisita. So yun na plug mga kaisla. So ibig sabihin walang naliligo. So yung lifeguard dito mga magtanong tayo. Mga kaisla, ito pong lifeguard kaibigan natin kasama natin si Dragon Boat. So siya po ay lifeguard ngayon. So ma'am, ano oras yung allowed yung swimming mamaya? Pag mag-change ng red at yellow flag, naka-red kayo ngayon. Pag sumaya na kayo sa attendance, pwede na kayo mag-swimming. May Apo. hapon yun. Basta paluted na siya, kalmado na, pwede mag-swimming ng mga guests dito sa isla. Ayan po, maraming salamat. Kaya tayo kasi high tide ngayon eh. Okay, thank you. Kasi minsan po ay hindi rin natin maiwasan na lahat talaga ng turista gustong magligo kasi yun nga ay bawal pa mga isla para safety sa ating lahat. Okay, ma'am, thank you ah. So yun mga isla. Yung kasi hinihintay pa natin yung yung pag-low tide talaga. So mga turista natin na gusto magtampisaw. So tatlong balik na siya na nagsasaway daw. Sabi na bawal yung magligo. So hindi rin natin maiwasan yung mga turista natin kasi pumunta sila dito sa isla, gusto nila maligo talaga yun nga. So kailangan po natin mga i-respect lang po yung patakaran ng lifeguard at saka coast guard na bawal maligo po. So bukas to mga isla, maganda na yung weather, hindi na maalon. Saka yung hangin, mag-less na. Kasi last na to kasi ngayon malakas So dito pa tayo sa Umbang mga kaisla. Sa tapat ng Umbang. Okay sila. Ito yung member, yung sa San Castle po, mayroon sila personalized. So maraming nag-iintay para makapit. Ito mga kaisla. Ito po kasi sa Hinan Agency. Mayroon pong staff na yung mga room boy na tapos yung beach boy na naglilinis dito. Kasi dito po sa Iskabe, na sa tapat mo, itawag na tapat mo, linis mo. Yun sila naglilinis, volunteer din siya.
Kaya ito rin nami-maintain siya na paglinis. Pero minsan kasi yung mga dumi, parang kung saan yung madaming dumi, doon siya babagsak. Kaya doon yung ano, yung makaipon yung mga dumi natin, mga lusay-lusay at kaway-kaway. Pero hindi naman na ano, totally madumi yung mga isla. So, konting linis lang yun. Ito po yung mga turista natin. Oh. So mga kaisla, mayroon po tayo na followers na viewers po na gusto na makita yung Euro Hotel. So mga kaisla, yung Euro Hotel po ay dito po sa Hinan Regency, yung dinadaanan po. Ito po ay dagat. So once dito ka dadaan po, ibig sabihin, dito lang banda yung Euro Hotel. So malapit na yung mga kaisla. So 5 minutes away lang po. Tapos sa dulo niyan ay in road na. So punta natin mga kaisla. So mga kaisla, pili-pili sa restaurant. Ito po kasi yung kasla yung ano yung exit at entrance ng Mandarin, tapos Hinan Garden, tapos Hinan Regency. Mga kaisla, ito po yung Mandarin. Yun, Mandarin. Ito po. Ito po yung Mandarin. Laki yan. Pero yung labasan nito sa White Beach, doon yung sa kabila, yung tagos niya. Ito yung Mandarin. Ayan, yan ang Mandarin. So ito po. Yan po yung Mandarin Bay. So ngayon po ay puntahan natin yung Euro Hotel. Para siling sila mo. Ito po ay maraming hotel dito. May Azalea, yung Holiday Hotel, mayroon din po siya. Yung Boracay Heaven, ito din. Ito po yung Boracay Heaven. Boracay Heaven sa Euro Hotel, makatabi po. Mga holding standard, no? So ito naman kaisla. Ito po yung Euro Hotel. Ito po. Yan po yung Euro Hotel. Tapos
Yung isang mount down, yung kabila ng Mandarin po ay ito rin. So, Mandarin din yung makasla. Tapos, yung Hinan Garden, doon yung tago sa KFC banda ito, Hinan Garden. So, ito po ay main road na. Main road. Punta natin yung Holiday Hotel mga kasla. So yun. Ito po yung Holiday Hotel. Yan. So ito naman yung restaurant. Ito yung Azalea. Ito po yung Azalea mga kaisla. So dati maraming Korean dito to. Ito pa. So ito po yung yung Azalea. Yun, ito po. So mga kaisla, ito po main road na. Yan po mga kaisla, main road na. Tapos doon po ay papuntang Bisyon. So ibig sabihin babalik tayo doon. Okay, try. Balik tayo mga kaisla. So ito po yung Boracay Holiday. Yun. Okay mga kaisla. Azalea, Boracay Holiday, Euro Hotel. Tapos yung Heaven Hotel. Hinan Garden Hotel. Hinan Regency. So isang daan na yung mga kaisla. Isang road lang siya. Lahat po yung mga exit nila entrance. Nag-iisa lang yan sa daanan ito. Kaya madali lang siya lakarin papuntang White Beach po. Ganda sana pasukin mga kaisla, kaso lang bawal tayo. Kaya nga, bawal daw yung vlogger dyan na pumasok. Pero depende sa management ng hotel. Iba kasi gusto nila kasi yun nga ay kasama rin promote. Sa malaking hotel ayaw nila eh. Itong side na ito mga kaisla, halos po hotel dito, concrete siya. May kabi mga info kasi mayroon siyang native. Para sila ng trauma. Maganda. Mandarin. Alam mo mga kaisla, malaking swimming pool dyan.
Maganda yung daanan dito mga islaw. Bawat iskinita po, ganito yung design. So mayroon namang ibang iskinita hindi pa nagawa. So dito lang yung sila mga kasla. Kasi bawal yung mapapagitna. Dito lang sa tabi allowed. Ito yung tagusan ng Mandarin mga kaisla, yung kanina sa main road. So ito yung tagusan na. So, itong harap niya, white pitch. Malaki yung mga kaisla, yung Mandarin na yan. Hindi tayo sa kanila madami. Oh. Meron na si check out sa Post Hotel.
So, nandito po tayo mga isla sa, sa tapat ng Hinam. Saka malapit na rin po tayo sa La Camila. Itong side na to sa La Camila mga isla, madaming tao. Mga turistang lokal po. So mga kaisla, isang oras lang nakalipas, alad na yung swimming. So ito na lang natira yung ano, yung flat kasi dito mayroon itong ano mayroong current na malakas. Kaya nilagyan ng no swimming na area. Dito po kasi malakas current. So doon banda walang ano ka-current. Mga kaisla, pag yellow red kasi yung ano, yung flag, ibig sabihin allowed na yung swimming. So lifeguard, galakad. So wala pang 1 hour na declare po yung allowed na swimming. Ito mga kaisla. So dito po malinis na. Kasi gawa kanina na naglilinis pa yung iba sa association. So yung dumi dito nilagay.
Chinese mga kaisla. So mga kaisla, dito na po tayo sa tapat ng bihag. So mga kaisla, puntahan po natin yung station 3. So dito na po tayo sa tapat ng Caterpillar mga kaisla. Maingay mga kaisla kasi may construction na yung isang ginagawang building.
Ayun mga kaisla. So, inallowed na yung swimming na 11:10. So yun, mga turista natin naliligo na. Dito po kasi sa Station 3, Banda mga kaisla. Itong part na to, na area. So medyo malalim dyan. Dito, papunta doon, malalim siya ng area. Pag mula ng Station 2, papunta ng Station 1, yun, mababaw na part. Dito pa kasi sa Station 3 mga kaisla, tahimik na lugar. Pag once na habagat season, tahimik. Kung may activity dito, ito naman yung place kung may activity dito. So ganito po yung yung sima ng Boracay. Pag once sa bagat, struggle lahat. Ito madalang yung naliligo. Dito po kasi na sa Station 3 na park, ang mga lokal di halos dito nahiraan o nagre-renta ng mga hotel. Ito nga kasi malayo sa sentro ng, minsan kasi hinahanap ng mga turista natin dapat lahat na. Kasi yun yung nakaiba yung Timol. Doon mismo yung part na yun, marami din hotel. Doon yung gusto ng mga ibang turista nating lokal, kaya malapit po sa sentro. Ito po kasi sa Station 3, malayo. Saka dito sa Station 3, maganda dito rin depende po sa inyo kung saan kayo willing na magstay po. Kasi dito sa Station 3, tahimik na area. Tapos, pag once ganito, parang kayo lang ang nililigo pag sa hotel kayo ng irahan. Kasi yung mga lokal nga, medyo malayo yung awit lang mga kaisla. Pa-picture na si ma'am. Mga kaisla. Yan po si ma'am nagpakuha sa akin ng picture. Kaya nakalimutan ko yung sinasabi ko kanina. Dito siya nakatira mga kaisla. Ocean Club.
Kahit ba dito po tayo sa Mansion, Boracay. So, station 3 ito mga guys lang, Angol. Angol Point, station 3. Nakaisla. Ditong part na to ng area ng Angol Point, Station 3. Halos po dito ng irahan, mga puti. Kasi dito kasi mayroong mga hotel na per month yung rentahan. Kasi ditong part na to, marami mga apartment na pinaparintahan ng every month. Pero guys lang, mga puti. So yun po yung mga puti nito, ay mga partner nila, mga asawa. Mga asawa po nila ay Pinoy. Pinay na babae. Kasi dito po mga kaisla, itong park, kasi may mga mura dito na kasama na yung kitchen, aircon, lahat po ng isang kwarto, kasama na doon, refrigerator, sa lahat na pwede ka na makaluto. Gagaraw ng president. Mukhang artista yung isa nito mga kaisla. Artista yung iba mga kaisla. Yung turista pala yun na isa pala artista. So ito mga kaisla, ang daming turista natin na kumakain. Ganyan, masarap yung pagkain dyan. Parang Indian siya na pagkain. Indian food. Parang uulan naman kayo kaisla. So dito na po tayo mga kaisla sa Station 3. Angol Point.
Ito mga ka-isla. Babalik tayo, akit dito tayo sa ano sa dinadaanan ko. Ito yung mga hotel. 357. Ito, 357 Boracay. So mayroon naman na bistro, Miss Amis, Casa Camellia. Casa Camellia. Ito yung Thai food mga kasilaw. So dito po yun sa ano sa Angol Station 3. Ito po yung ano yung Kukuloko. Ito mga kasilaw, Kukuloko. Itong park na to. So ito naman po yung Villa Camellia. Villa Camellia. Ito. Ito mga ka-isla, bakante oh. Malaking lupa yan oh. Bakante. Wala pang hotel. Dito po yan sa Angol Point. Okay. Maraming salamat po sa panonood mga ka-isla. Tapos